Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hi kaagapay, kumusta ka today? May tanong ako. Kailan mo huling ginawa yung isang bagay na kinabahan ka pero alam mong kailangan mong gawin? Minsan kasi yung pinaka-komportableng lugar ay hindi yung napapansin natin pero nakakapigil na pala nung growth natin. We love being safe, we love being in control. Pero alam mo madalas hindi doon lumalago yung ating faith. Kaya kung may pinapagawa sa'yo si Lord ngayon na medyo nakakatakot o parang hindi mo kaya, baka ito na yung pagkakataon na gustong palaguin ni Lord ang tiwala mo sa Kanya. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at sa episode na ito ng Unang Salmo, pag-uusapan natin ang stepping out of your comfort zone at kung paanong sa labas ng comfort ay nandoon pala ang growth. Naalala mo ba si Peter sa Bible? Sa Matthew 14 verses 22 to 33, ito yung kwento kung saan lumakad siya sa tubig papunta kay Jesus. Imagine that scene. Isang gabi na malakas ang hangin, malakas din ang alon, tapos may nakitang parang multo na papalapit. At nung narealize nilang si Jesus yon, sinabi ni Peter, "Lord, if it's really you, tell me to come to you on the water." At sinabi ni Jesus, "Come." At lumakad si Peter sa gitna ng tubig. Isipin mo yun hindi solid ground, hindi stable, pero doon siya tinawag ng Panginoon. At alam mo kung ano yung napansin ko dito? Hindi tinawag ni Jesus si Peter habang nasa komportableng bangka siya. Tinawag siya ni Jesus palabas, sa lugar na hindi niya kontrolado. Kasi doon, matututunan mong magtiwala hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayong umaga, may mapag-uusapan tayong ilang pointers. Number 1 dito is faith begins where comfort ends. Ang totoong faith ay hindi nasusukat kapag lahat ay maayos. Nasusukat ito kapag wala ka ng kasiguraduhan pero patuloy ka pa ring sumusunod. Maybe may pinapagawa sa iyo si Lord. Maglingkod, magsimula ng bago, humingi ng tawad, magpatawad o iwan ang bagay na hindi pleasing sa Kanya. At dahil bago o mahirap, natatakot ka. Pero tandaan mo, fear is normal but faith is necessary. Sabi sa Joshua 1 verse 9, "Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." Ang pangako ni Lord ay hindi laging comfort, kundi presence. Kaya kahit unfamiliar yung lugar na pupuntahan mo, sigurado ka. Kasi kasama mo siya. Ikalawang point natin, you can't walk on the water if you never step out. Ang daming gustong makakita ng miracle, pero ayaw tumapak sa tubig. We pray for growth, but we stay in our safety zone. Maybe it's time to ask yourself, "Lord, saan mo ako tinatawag na kailangan kong tumapak sa labas ng comfort zone ko?" Minsan, yung step of faith ay simpleng yes sa isang opportunity. Minsan naman, yung step of faith ay no sa isang bagay na gusto mo pero alam mong hindi tama. Both require courage at parehong may kasamang pagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi ka gagalaw, hindi mo makikita kung gaano pa kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Peter experienced a miracle not because he stayed safe, but because he stepped out. Number 3 point natin, God uses discomfort to develop our dependence. Ang mga challenging seasons ng buhay, madalas doon tayo natututo magtiwala. Kung laging madali ang buhay, baka hindi na nating matutunang umasa sa Diyos. Naalala mo si Abraham,
Tinawag siya ni Lord para umalis sa kaniyang bansa, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang tahanan, patungo sa lupang hindi pa niya alam. Walang mapanghawakan si Abraham kundi ang pangako ng Diyos. At doon, natutunan niyang mas mahalaga ang presensya ni Lord kaysa sa anumang location. Ganon din sa atin. Kung komportable man o hindi, basta kasama si Lord, ligtas ka. And last point natin, when you step out, God shows up. Ang ganda ng ending ng kwento ni Peter. Habang nakatingin siya kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung tumingin siya sa hangin at sa alon, lumubog siya. Ganon din tayo minsan, 'di ba? Habang nakafocus tayo kay Lord, nakakayanan natin. Pero pag tumingin tayo sa problema, sa takot, sa mga what if, lumulubog tayo. Pero pansinin mo yung ginawa ni Jesus. Nung lumubog si Peter, agad siyang lumapit at hinawakan siya. Walang pag-aalinlangan, walang condemnation, simpleng biyaya. Kaya kahit ilang beses kang matakot o madapa sa pag-step out, tandaan mo, handa si Lord na abutin ka. Kaagapay, baka kaya hindi mo pa nakikita ang bagong chapter ni Lord sa buhay mo dahil kumakapit ka pa rin sa nakaraan. Maybe God is waiting you for your step of faith before He shows you what's next. Alam kong nakakatakot, pero minsan, the place that scares you the most is where your faith will grow the most. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?" Kaya kung may pinapagawa sa iyo si Lord, kahit mahirap, kahit bago, kahit hindi mo gamay, lakasan mo yung loob mo. Because where God guides, He provides. And remember, stepping out doesn't mean stepping away from God. It means stepping closer to Him. Salamat kaagapaya sa pakikinig sa unang salmo at panalangin ko kung natatakot ka ngayon na lumakad sa panibagong direksyon, sanang maalala mo na hindi ka nag-iisa. Kapit ka lang kay Lord, magtiwala ka sa mga hakbang kahit maliliit man yan. At sa bawat hakbang mo, remind yourself, hindi mo kailangan maging sigurado sa lahat. Basta sigurado ka lamang kay Lord. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka or takeaway, mag-comment na sa atin ongoing streaming sa Facebook o sa YouTube. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay.
bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.